Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, tingin po natin wala na sa hulog. Wala na sa hulog itong si Senador Rodante Marcoleta, no? Nahulog, log na po ang kanyang utak. Hindi ko alam kung anong nakain ng Marcoleta. Dumayo po ng Japan para magkalat po ng kaipalan. Kaipalan. Ano po bang ginawa ni Senador Marcoleta dyan sa Japan? Kasama pa ang kanyang anak na si Congressman na Paulo Marcoleta ng Sagip Party List. Yan nga po, para sagipin si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaya lang, ano po ang sablay dito, mga kabunyog, mga kababayan? Ano? Na talagang sablay na sablay. Sapagkat umaasa po itong si Rodante Marcoleta na kapag siya ay nakapagsalita sa Japanese Parliament, yung pong pinaka kumbaga sa atin ay kongreso nila, no, yung Japanese House of Councilors. Japanese House of Councilors, yan po yung kumbagang equivalent niyan sa Pilipinas ay Senado. Yan yung pinaka-Senado sa Japan. Pinaplano po ni Marcoleta na siya ay payagan na makapagsalita, makapag-speech dyan sa House of Councilors sa Japan, upang kumbinsihin po ang Japanese Parliament na kampihan si Rodrigo Duterte sa kaso nito sa ICC. At ang pinaka nakakatawa po, ito talaga pinaka nakakatawa, mga kabunyog, mga kababayan, ang miniting po, ang miniting nila Marcoleta dyan sa Japan ay isang Japanese na member ng isang NGO, researcher, na historical revisionist. Itong si Shunichi Fujiki. Sino ba to si Fujiki? Nakamiting po ni Marcoleta, no? Tsaka nung anak niya na si Paulo. Diyan sa Japan, ano? Ayan, nakikita nyo sa picture, naka DDS sign pa na nakaganon, no? Nakakatawa itong meeting na to. Kumbaga, sila nag-utuan. Ngayon, sino ba tong si Mr. Shunichi Fujiki. Ito pong si Fujiki, isa po itong na mayroon silang isang samahan diyan sa Japan, na ang kanilang ginagawa po ay historical revisionism. Kumbaga sa Japan, parang ito yung mga grupo ng mga may toyo. Suka toyo. Ano po yung mga pinapangaral o ina-advocate nito ng grupo ni Fujiki. Example po, meron po itong denial sa comfort women nung panahon pa po ng World War II. So para kila Fujiki, hindi daw totoo na may mga pang-aabuso sa comfort women. Yung pong mga rape nung panahon ng World War II ng mga Japanese. So napakatindi po, at pangalawa, ang dami po nitong mga denial o gustong baguhin sa history po ng Japan sa World War II, no? So kumbaga ultra-nationalist. Kumbaga ang kaparehas po nito sa Pilipinas, yung binabago po yung istorya. Ganon, binabago yung history. So anyway, ito po kasing si Fujiki nakapagsalita sa UN Human Rights Council bilang representative ng kanilang samahan, yung International Career Support Association. Kumbaga notorious talaga to sa sa mga kakatwa, napaka-weirdo na mga paniniwala. Anyway, dahil nakapagsalita sa UN, hindi po ibig sabihin na si Fujiki ay kumakatawan sa gobyerno ng Japan. Kumbaga ito isang private citizen. Pero dahil nga parang pabor kay Duterte, talagang pabor kay Duterte yung sinabi po ni Fujiki na si Duterte daw ay biktima ng political persecution, kumbaga, nagkaroon po ng pag-asa itong mga DDS, itong sila Marcoleta, na magkaroon po ng kakampi sa Japan. Ang problema, itong si Fujiki, kumbaga, hindi naman po yan pinapansin sa Japan, eh.
Kumbaga hinahayaan na lang yan, maingay. So, ano po, parang nangyari, nagbobolaan sila ngayon. At ang gusto ni Marcoleta ay makapagsalita po siya sa Japanese Parliament. Sa tingin nyo ba, mga kabunyog, mga kababayan, makukumbinsi kaya ni Marcoleta na yung Japanese Parliament ay kakampihan si Duterte sa kanyang kaso dyan po sa International Criminal Court? Kumbaga, makikita nyo talaga yung desperado na. Kumbaga, wala na sa hulog. Rodande Marcoleta, ikaw ay senador ng Pilipinas. Ang daming problema ng Pilipinas. Ang daming problema. Problema sa presyo ng bilhin, sa presyo ng diesel, ng gasolina. Ang daming problema sa Pilipinas. Pero bakit yung pakikipag-usap kay Pujiki? Si Pujiki ang inaatupag mo dyan? Baka pera pa ng gobyerno yung mga pinang-travel nyo dyan, pinang-hotel nyo. Ito namang si Paulo Marcoleta ng Sagip Party List. Binoto ka naman ng tao para sagipin mo yung mga Pilipino. Ang sinasagip mo si Duterte. Diba? Sa totoo lang po mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Kaya ayan, tingin natin, wala na sa hulog si Marcoleta. Pero malaki nga ang balita na ito nga daw ay napipisil. Napipisil na maging Vice President ni Sara Duterte. Kaya todo sip-sip ito ngayon. Talagang effort to the max, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So anyway, ito po, kung i-research nyo talaga si Pujiki, yan po ang lalabas. So napakano nito, no? Kumbaga isang, sino ba yung mga kumbaga sa Pilipinas, alam niyo yung mga tumatakbo na mga pag-presidential election ng mga nuisance candidates. Yung tipong ganon. Yung tipong ganon po na weirdo po. Itong si Shunichi Pujiki, no? Ang nakalagay nga historical revisionist siya at talagang dinedenay niya po yung mga nangyari sa mga comfort women. Hindi daw yun talaga nangyari. Isipin niyo po yan, Ganyan po ang sinasabi nitong si Pujiki na ngayon ay pinaniniwalaan ni Marcoleta. So wala na sa hulog. Wala na po sa hulog, log na si Marcoleta, no? So anyway, yan naman po mga kabunyog, mga kababayan, ay nakakalungkot nga, sinasabi natin, napakaraming problema ng Pilipinas. Bakit inaatupag itong kaso ni Duterte sa ICC? Samantalang si Duterte, may mga abogado naman yan, Marcoleta. May abogado yan, si Koopman, Paldo. Bukod dyan, may mga Filipino lawyers pa yan na mga, I think, mga advisor niya. Ikaw, senador ka ng Pilipinas, ang trabaho mo ay gumawa ng mga batas, polisiya, na makakatulong sa mga Pilipino, lalo sa panahon ng krisis. Ganon din si Paulo Marcoleta ng Sagip Party List. Yan ang trabaho nyo Pero ngayon, lumalabas, ang trabaho nyo ay humanap ng paraan para ilabas ang inyong Mayor Digong. Alam nyo, kumbaga ewan ko, pagputi ng uwak siguro, bago kampihan po ng Japanese Parliament si Rodrigo Duterte, dahil alam natin, ang bansang Japan ay napakataas po ng pagpapahalaga niyan sa human rights. At pag sinabing human rights dito, ang pinag-uusapan po, ang mabigat pong usapin dito, yung human rights ng libu-libong pamilya ng mga biktima po ng extrajudicial killings sa drug war ni Duterte, no, sa Pilipinas. Hindi yung human rights ni Duterte na sa tingin naman natin, tinatrato naman siyang maayos doon sa ICC. So, wala sa hulog. Wala sa hulog itong si Marcoleta, pero ganyan talaga ang politika dahil ito naman ay lantarang naglilingkod kay Duterte, si Marcoleta. Yan ang ginagawa nila, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nakakahiya ang ginagawa nito ni Rodante Marcoleta at nung kanyang anak na mga opisyal pa naman ng gobyerno
Eh makita nyo, naka-peace sign pa sila doon, kasama yung si Fujiki. Kumbaga itong si Fujiki ay isang DDS na Japanese, ano. So anyway, hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.